Schneider BFD mga master. So sa mga nagtatanong kung paano mag-program nitong BFD na to na Schneider ang brand. So dito mga master, tuturo ko sa inyo kung paano mag-program nitong BFD na to na remote operation via external digital input yung magpapa-start nito mga master. So ito pala yung manual niya na nakasama mismo sa BFD. So unang gagawin natin dito mga master, punta tayo dito sa configuration, pull, tapos DRC mga master. Tapos ito master ay VFR, so ibig sabihin ito ay motor frequency. So yung frequency ng motor na paglalagyan ko nito ay 50 Hz mga master. Tapos ito naman yung NPR. So ang ibig sabihin nito master ay yung kilowatts ng motor. So yung kilowatts ng motor ng paglalagyan ko nito ay 0.18 kilowatts. So ayan. Tapos next tayo dito sa NCR mga master. So ito yung motor current. So yung motor current ay 1.2 lang ampere. Ayan. So ito pala yung ginagawa ko kanina mga master. Ayan. Motor frequency 50 Hz. Ito yung motor power nya 0.18. Ayan. Tapos yung rated motor current niya ay 1.2 ampere lang based sa nameplate ng motor. Tapos dito naman tayo mga master sa set basic parameter. Andito yung acceleration, deceleration, low speed, at saka high speed na frequency. So, nandyan yung isisit natin ngayon. So, una, punta tayo dito sa acceleration. Ayan, yung setting dun sa ano ay 0.2 lang talaga. Kaya 0.2 lang talaga nilalagay ko rin. Tapos dito mga master ay 7 yung deceleration nya. Ito ay minimum speed mga master. So lagyan ko siya ng 50 Hz. Ito yung magiging speed ng conveyor na paglalagyan ko nito. Tapos punta dito sa maximum speed niya. So 60 Hz. So depende sa inyo mga master. So pwede nyo gawin yung 80 Hz. So depende sa inyo. Tapos next tayo dito mga master, ito yung set control choice. So pwede kang mag local or remote operation. So ang gagawin ko dito ay remote operation ako. Via external digital input yung gagamitin ko nito mga master. Punta lang ako dito sa config. Tapos pull CTL. Ayan. A11 mga master. So ito ay tama. Naka A11 na siya. So dito mga master, ito naman yung input output menu. So config, pull, tapos hanapin mo lang yung TCC na to mga master. So makikita mo nitong selection nito ay pwede kang mag 2 wire control or 3 wire control mga master. So paggagamit ka ng digital at saka may analog siya mga master, so pwede kang mag 3 wire control. Pero yung isisili ko lang dito ay 2 wire control lang mga master, kasi nga digital lang yung gagamitin ko talaga dito. So hindi ako gagamit ng external analog dito mga master. Isisili ko lang talaga to siya ng 2C talaga. So kung gusto mo mag 3C mga master, ikutin mo lang yung potentiometer nya, tapos long press mo lang yan. Pag naging steady na yan master, so naka 3C na yan. So ibig sabihin pwede kang gumamit ng analog dyan. So nakadepende sa inyo mga master. Ngayon mga master, yung next na
isi-set up natin dito itong UN5 na to mga master, at saka NSP na to, at saka itong RRS na to na parameter mga master. So ito yung parameter na wala dito sa manual na to. So kahit buklatin mo tong buong manual na to na kasama mismo sa BFD na to mga master, so wala ka makikita dito na UN5 talaga. Yung tatlong parameter na yun master na importante, kasi nga yun yung nakalagay sa nameplate, yung dalawa na yun, yung RPM at saka yung motor voltage mga master. So napaka-importante nito. Ang problema, wala dito sa manual na to. Kaya pag hindi mo kabisado talaga to, hindi mo may set up to ng maayos tong BFD na to. Ngayon punta tayo dito sa UN5 mga master. So ito yung motor voltage. So depende sa inyo kung anong gamit nyo, kung delta ba o Y connection. So kung delta, madalas talaga ay 220 or 230 volts lang talaga mga master. Dito mga master, sisit ko lang siya ng 220 volts. Ayan. So pwede kayong mag Y connection dito master, 400 volts. So nakadepende sa inyo kung anong setup ng motor nyo. Dito mga master, itong NSP na to, ito yung RPM. Ayan, NSP. So tama siya, 1,400 RPM. So yun din yung nakalagay sa nameplate ng motor na paglalagyan ko nito. Ayan mga master, ito yung pinaka-importante din mga master, tong RRS na to, reverse assignment. So ito yung magkukuman sa BFD mo. So punta tayo dito mga master sa pan. Ayan. Tapos ikutin lang natin RRS. Ayan. Okay mo lang. So dito no. Ngayon ikutin lang natin yung potentiometer mga master. Ayan. L1H. So ito yung mga master, L1, L2, L3, L4. So yan yung gagamitin mo mga master. So pwede kang mag forward, reverse dyan, at saka jog. So depende sa i-address mo dito mga master. So ang gagamitin ko ay L1H mga master. So isang terminal lang. So ngayon ay kompleto na yung program nito. Ngayon susubukan ko siya mga master kung re-reading ba siya ng frequency. So 24 volts yan. So kung makita nyo, may frequency siya mga master. Ang problema, nag-OP-F2 siya dahil nga wala tayong load na motor. So yung alarm na yan mga master na OP-F2, so ang ibig sabihin yan mga master ay loss connection yung output na voltage ng BFD or walang motor na load. So yan yung magiging alarm niya mga master. So nandito yan mismo sa manual na to. Yung ibig sabihin ng alarm na yun, yan. Motor not connected or motor power to low